Hey everyone! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Welcome 2024. And sa video na to, ang pag-uusapan natin is all about Facebook ads dito sa complete tutorial, Tagalog tutorial na ituturo ko sa iyo. So, kung hindi mo pa ako kilala, magpapakilala ko sa iyo ng quick. My name is J. Gregorio. I've been doing my business, online marketing for almost 8 years. And over the last 8 years, I generate more than 300 million sales for different businesses. So, ilan sa mga i-share ko sa iyo dito is yung mga experience and strategy. Also, i-share ko na rin sa iyo yung mga updates na nangyari on Facebook ads. Okay? So, kung hindi mo pa napanood yung mga videos ko sa YouTube at kung napanood mo na yon, thank you for your support. Kung hindi pa, like this video, subscribe so manonotify ka sa mga new upcoming video na i-upload ko related dun sa topic na gusto mong matutunan. So kung ready ka na, magsimula na tayo dito sa ating training here on Facebook ads, complete tutorial here on 2024. Let's do this. So bago tayo magsimula, meron muna akong i-share sa'yo sa Facebook ads. So ako, na-experience ko na multiple times is ma-restrict ang aking Facebook ads. So doon kasi sa part na yun is wala tayong total control. Bakit nare-restrict? Isa to sa mga common problems, challenge ng mga beginner or baguhan kapag gumagamit ng Facebook ads. So ako, ang nare-recommend ko talaga, okay, sa'yo, kung bago ka pa lang, make sure na mag-enroll ka. Merong mga resources and pre-courses Facebook ads. Pwede mong puntahan yung Facebook ads blueprint. So, dito sa Google, i-type mo google.com. Tapos, i-search mo sa keyword. Ayan, Facebook ads blueprint. Ayan. Tapos, Facebook ads blueprint. Eto. Click mo lang yon. Meta Facebook ads blueprint. Ayan. So, dito, meron silang mga courses. As you can see, may mga courses dyan na pwede mong simulang aralin. Importante kasi ito, lalo na kapag magsisimula ka sa Facebook ads mo. So, ang gagawin mo dyan, pwede mong, ito yung mga related topic, pero puntahan natin yung advertising. Ayan. Sell your products online, start advertising your page. Ayan. Enhance your ads in Ads Manager. Ayan. So, dito, pwedeng, ito, ayan, start selling on Facebook. Ayan. Tapos, basahin mo yung mga articles na nandito. So, certification, dito tayo sa certification. Facebook Ads Blueprint. Meta certification. Hanapin mo yung certification na to. Ayan. Mostly naman, yung mga course dito, alam ko, 100% free to. Kaya wala kang kailangan pag-alala and panoorin mo lang siya para makakuha ka ng konti. English lang siya, hindi siya Tagalog. The way kung paano ko magturo. Pero, makakatulong to kahit papaano. Sharing the resources. And kaya naman ginawa ni Meta Facebook, is para at least ma-educate muna yung mga advertisers bago sila magsimula ng Facebook ads. Karamihan kasi kaya nagfe-fail at hindi nagkakaroon ng magandang resulta, wala silang enough foundation. Ano ba yung gagawin nila? Okay? Ano ba yung platform na ginagamit nila? Kaya importante na panoorin mo yung Meta. Okay? Panoorin mo, mag-apply ka dyan, libre lang naman, and malalaman mo din. Hindi ko na-discuss yung mga nandito kasi ikaw yung kailangang aral doon sa mga training. So, ako naman, ang i-share ko is yung actual mismo, based mismo on my experience, other experience ng mga students ko na natutunan ko over the last 8 years on doing Facebook ads. And mamaya, if you're interested, at the end of my video, meron akong recommendation na training program na makakatulong din on growing, building, and scaling your Facebook ads. So, sa Facebook, merong tinatawag na personal ads manager. Sabihin natin personal ads manager. Pangalawa naman is meron din tinatawag na business manager. Okay? So, saan yun makikita, Coach J? Ito yan. So, punta tayo dito sa personal. Ayan. Yung personal is ito yan. Punta ka sa facebook.com, tapos i-type mo lang yung ads manager. Ayan. Ito lang yung kailangan mong i-type. Tapos, pag in-enter mo yan, automatically, mapupunta ka dun sa ads manager mo. So, pangalawa, business.facebook.com. So, ito naman,
advisable to kung ikaw talaga is seryoso. Kumaga, seryoso nga advertisers, and pagdating sa requirements, mas marami lang ina-ask si business manager sa ads mo kasi marami kang kailangang fill upan doon na talagang real business ka. Pero kung nagsisimula ka pa lang, I really suggest to run ads on personal. Kahit established na ang business mo, guys, bago ka sa Facebook ads, honest ako, hindi ako gumagamit ng business manager. Before, gumagamit ako niyan, but I realize, pagdating sa madaling gamitin, matagal ma-restrict, okay? Medyo bulletproof siya pagdating sa restriction. Gumagamit ako ng facebook.com/ads manager. Yun yung personal ads manager natin. So, sa mga nagbo-boost post, di ba? Sa page natin, kapag nag-boost post tayo, eto, punta tayo sa page ko. Pakita ko muna yung page ko. So, facebook.com, sample of page. And punta ko sa isa sa mga page ko. Ito, Coach J na lang. Isang page ko. Yan, mapapansin mo ayan, may boost post, di ba? Kapag kinilik mo yung boost post na yan, sa page mo, di ba? Sa mobile mo, ayan. Ayan, ito yung nakikita natin. Ganyan, isa-set up, tapos ipapublish. Ito yung boost post. So, saan ngayon napupunta yung ads na yon sa Facebook? Napupunta yun sa personal ads manager. Okay? Yung mga boost post mo. Kaya, pag nag-boost ka, dun mapupunta yon. Okay? So, kaya naman, I suggest personal ads manager yung gamitin mo. So, nag-post ako sa group ko, siguro mga 2 weeks ago, kasi sabi ko itong video na to is gagawin ko, and bago ko siya gawin, I make sure na yung mga ituturo ko dito is relevant dun sa mga challenges and problems na na-experience ng mga students ko sa sa community na meron ako. So, yun yung pinaka-purpose talaga ng video na to, para una, mag-educate sa inyo paano nyo magagamit yung Facebook ads. Pangalawa, isagutin yung mga challenges, okay, ng mga students natin sa community. So, hindi natin masasagot lahat kasi 2 group ang pinost ko. Nag-ask din ako sa mga other platform, and then yun, ang dami kong nabasa na tingin kong kaya natin na makapag-share ng mga practical na mga experience and tips sa mga Facebook ads na ginagawa nila. Okay, so okay ka na? So ngayon, facebookads.com. Meron ding isa, ito, bago tayo pumunta, yung Meta Business Suite. Okay? So, kapag pupuntahan mo yon, Meta Business, ayan. Ito, I believe ito yon. Click natin, tapos mapupunta ka sa parang ganito yung example. Ito, Meta Business Suite. Ayan. Close natin. Ngayon, pag napunta ka dito, guys, ito. Wag kang magraran dito. Okay to kung gusto mong i-manage lahat ng data, ng asset mo dun sa page mo or kung saan man. Okay? So, okay siya. Ngayon, kung magraran ka ng ads, ito kasi parang Meta Business Suite, pwede ka rin dito mag-create ng planner, mag-content, monetization, also yung ads. Ayan, makikita mo may ads dito. But, I really suggest mag-create ka ng ads dun sa ads manager mo, sa personal ads manager mo. So, ito, optional lang na pumunta ka dito sa Meta Business Suite. Okay? Kung puntahan mo, ito yung link, ilalagay ko sa ibaba, facebook.com/ads manager. Yun yung pupuntahan mo kapag magraran ka ng ads. Okay? Kung magraran ka naman ng ads sa multiple businesses mo, business.com, okay? business.facebook.com. Yun yung shortcut para mapunta ka. So, ngayon, pag-usapan natin is paano ba mag-run ng Facebook ads. Okay, number 1, to run Facebook ads, kailangan mo unang requirements lang naman is yung Facebook page mo. Dati iyon. Ngayon, makakapag-boost post ka na rin sa Facebook profile mo. Iyon, dati kasi talagang requirements para makapag-boost ka, para makapag-run ka ng ads, kailangan meron kang Facebook profile, Facebook page. Ngayon, sa Facebook profile natin, basta professional mode ka, pwede ka na ring mag-run ng ads. Ayan, mapapansin mo, ito, merong boost dyan. Pag kinilik mo to, mapupunta ka sa boost, parang boost ganito, preview. Ayan, no button, tapos, ayan lang. Ayan, pwede ko nang i-publish yung video ko na directly in-upload ko sa Facebook profile ko. So, kung gusto mong magka-gather ng more views on your Facebook profile video, pwede mong i-publish yung
ano mo, yung mga pwede kang mag-run ng ads dun sa mga content mo. So malaking bagay 'yun, guys, sa personal branding. Kung gusto mong mag-gain, mag-build ng followers sa personal profile mo, magandang step na ginawa ng Facebook para yung mga walang page, pwede silang mag-focus sa personal profile nila para palakihin yung followers. So, ayun. Tapos, ito boost post to, guys. Ayan. Then, kapag magraran ka ng ads talaga, yung ad setup, yung actual ad setup, hindi mo pwedeng gamitin yung profile mo. Available lang siya dun sa boosting ng profile mo, ng mga content na pwedeng i-boost. May mga content na madidetect ni Facebook na not available to boost. But kapag mga simple video lang, mga text or post, pwede yun sa ganitong setup, boost using your profile. Meron akong video na ginawa, you can check my channel sa YouTube. Sa video ko, meron akong how to boost post using your profile. Check mo na lang or ilalagay ko sa ibaba yung link ng video. Okay? So ngayon, dito na tayo ngayon sa Facebook ads. Okay? Requirement, Facebook page. Okay? Kung talagang magraran ka ng ads, hindi pwedeng profile lang. Facebook page kung magraran ka ng ads. Yung actual ads talaga sa Ads Manager. So, assuming na nakapag-create ka na ng page and possible may page ka na, kaya mo pinapanood yung video na to, gusto mo lang malaman paano mag-run ng tama on Facebook ads. So, ang gagawin mo is punta ka naman sa facebook.com. Okay? Tapos ito yung shortcut, Ads Manager. Enter. Okay? Leave na lang natin to. Tapos papupunta ka sa Ads Manager na parang ganito. Ang gagawin mo dyan is i-click itong Create Campaign. Ayan. So dito, ito yung Create Campaign. And mapapansin mo dito na still, wala namang changes. Ang kasabi ng coach, ang daming bago sa Facebook. Parang nalilito ako, hindi ko alam yung gagawin ko. Don't worry, wala namang masyadong changes. Basta i-adapt mo lang kung ano yung mga bago. Example, dati hindi ganito yung pinaka-preview ng setting up ng ads. So, dito ngayon, sales. Saan makikita yung send message, Coach G? Hindi ko makita. So, dito, pag hinover mo dyan, tinapat mo, ayan, na sinasabi na sa'yo, saan to best? Ayan. So, example, leads. Best for conversions, messenger, Instagram, calls, promotion, sales. Nandito yung messenger. Basta makita mo yung messenger, doon ka na pwedeng mag-send message. Okay? So, ayan. Messenger, pwede rin yung traffic. And also, good for messenger engagement. So, ngayon, depende kasi sa objective. Okay? Sa mga training ko, lagi kong kiniklear to na ang Facebook is like a funnel. Okay? So, kung nakakita ka na ng funnel, ang funnel is, ano yan, parang imbudo, pababa. So, etong nakikita mo na to, yung campaign na to, yung objective natin, ito yung pinaka funnel mo, yung nasa top. Okay? Tapos, ngayon, dito, ito yung mga options na pwede mong gawin, okay, dun sa Facebook ads mo. So, example, awareness, engagement, di ba? Naka-funnel siya. So, pwede mong gamitin yon for brand awareness, di ba? Ayan, itong awareness saka engagement. Ngayon, kung gusto mo naman ng sales, naka-funnel din yan, pababa. Pero yung iba naman, directly, ang ginagawa nila, run ads talaga, directly, kahit wala ng awareness, walang engagement, like ako, hindi ko na ginamitan ng awareness and engagement kasi focus ko is sales. And huwag kang mag-alala, mas nag-improve pa si Facebook compare before. Alam niya yung mga taong bibili ng product na ino-offer mo. Basta maayos yung offer mo, maayos yung funnel mo, yung sales process mo, hindi mahihirapan si Facebook na maghanap ng mga bibili dun sa ads mo. Okay? So, ngayon, let's say, sales ang napili natin. Click ko yung sales. Okay? Ito, don't worry. Reservation, auction lang tayo. Then, click mo yung continue. Okay? So, dito, merong options dito. Mapapansin mo. Ayan, ito sinum natin. Advantage plus shopping. Okay? So, nakikita mo to kasi ito yung mga new update na ginagawa ni Facebook. Manual setup. So, eto okay to guys, maganda to, pero pwede mo pa rin gamitin yung manual sales campaign na standard. So, ito naman, tailored to, ayan, nakalagay dyan, tailored to maximize the performance of your ads. Sinimplify niya yung setup. So, kung i-click mo to, click mo, pwede mong gamitin yan, click natin, tapos mapupunta ka sa ganitong parang page. Ayan. So, mapapansin mo dito, ayan,
Okay? So, dito, pagpunta mo dito, pakita ko lang Ayan, add. Papunta ka na kaagad dun sa ad level. Parang ang ad set nasa campaign na siya. Pinagsama na niya. Ayun, napansin mo, 'di ba? So wala na yung parang tatlo from objective, campaign, ad set, then ad. So kung masanay ka doon, gamitin mo yung manual setup kung available pa siya. Kung hindi na siya available, baka ito na yung bagong update ni Facebook, ito na yung gagamitin mo. Same lang naman siya kasi ito, ayan, nakita mo, select a page, create an ad, and then dito sa part na to is magse-set up ka na ng ads mo. Kung hindi ka sanay dito guys, don't worry, pwede nating i-skip to. So, gawa ulit tayo, close mo lang, tapos create tayo ng campaign, sales, continue, manual, ayan. Okay, so ito na yung manual. So, doon tayo nag-manual. So, ako dito, hindi ko na nilalagay kung ano yung objective ko. Like, sales, video views, engagement ba yan, reach ba yan, traffic ba yan. Ang nilalagay ko dito, sino yung location base. Okay? Anong country yung target or yung specific product. Pwede rin naman dun sa pwede mong ilagay yun. So, siguro para ma-identify mo rin para saan yung campaign mo na to, yung ads mo na to, ilagyan mo siya ng, example, digital product or physical product mo. Ayan. Kung nag-offer ka ng digital product or a coaching, a software, example sa SaaS. Ayan. Software. And then, ang gagawin ko dyan is ito na yan. May makikita ka dito ng mga na naka-off by default. So, hindi mo naman kailangan yung i-on kung hindi mo siya naiintindihan. So, ito, A/B test. Ayan. So, parang ite-test na yung best sa ads mo. Pero yun lang, magkikreate ka ng multiple ads. Dito naman, yung campaign budget optimization. So, yung budget mo is ilalagay na dun mismo sa campaign level. Ayan. Hindi na sa ad set. Kapag tinurn on mo to. So, ako, hindi ko to ginagamit, especially kapag bago yung ads na nirarun ko. So, ini-skip ko lang yan, tapos kiniklik ko tong next. Ayan. So, kapag naklik ko na tong next, ayan, makikita mo, ayan, nakaselect na yung Coach J. Ayan. So, ito yung sample natin. Dahil SaaS to, so, iset ko yung aking page name. And then, ang gagawin ko dyan is, dito sa part na to, merong options dito. Ito yung sinasabi ko guys, kanina, sales. Kung sales, tapos send message ang gusto mo, pwede mo gamitin yung sales. Tapos, iselect mo lang yung messaging apps. So, dito siya mapupunta. So, send message campaign yung magiging setup mo. Kapag website at may website ka naman, ayan, meron ka landing page, click mo tong website, tapos ilagay mo ngayon yung website. Toolkit. Negosyo toolkit. Ayan. Negosyo toolkit. So, ilalagay natin yung website. Ayan. Tapos, dito sa baba, mamaya pa, sa ad level. So, kinapi ko lang. So, dito, website. Tapos, ito, nilalagyan ko lang to ng country. Sino yung target market ko? Kung Asia, let's say Asia region. Ayan. Tapos, maximize number of conversions. So, ito, conversion goal. Kapag gusto mo ng conversions, sales or benta dun sa ads mo. Ito naman, value of conversion. So, by default, ito yung nakaset. So, ako hindi ko na to binabago. Kasi I tried yung mga other, dyan. Hindi siya naging ganun ka-profitable. Not sure, siguro yung ibang nagte-test. Other goals kasi, depende siguro sa in-offer mo. I-check mo na lang. So, ito by default, ito yung kailangan mong iset. Number of conversions. So, mapapansin mo, sa 800 budget na nakalagay, let's say gawin natin 1,000, meron 20k per day ang makakakita and possible conversions na pwedeng mangyari. Conversions, leads, sales, kung ano man. So, not bad na rin, di ba? So, mangyayari dyan, ayan, pero sa 1,000, kung meron ka namang net na 2,000 a day, kahit isa lang yung sales ko, okay lang din. So, dito siya. Ayan, ito yung budget. Pwede ka mag-set dito ng lifetime budget. Kapag lifetime budget naman, let's say, ayun, 10,000. Tapos, i-schedule mo siya. So, January 11 to 21. So, ayan. So, magiging 1,000 a day ang budget mo. So, 21. Ayan, 1,000 a day. Ayan, I believe. So ngayon, dito maganda kapag lifetime yung budget mo, you can set yung schedule ng ads mo. Anong oras siya mapupunta? Users time zone I suggest. Hindi dito. Kasi Asia yung target mo. Kung Philippines, okay lang din naman.
Pero dito, let's say example, gusto mong mag-run yung ads mo ng 7 a.m. to 12. And then, magbabalik siya ng ganyan hanggang 10. Pwede mong gawin yan. Para kapag madaling araw or break time yung mga tao, hindi nakikita mo. Gusto kasi umaga, ayan, break time, tapos 5 p.m. onwards, yun, maraming online. So, kung nagbebenta ka, let's say, kailangan lang mag-fill up, hindi sila makapag-fill up, baka nasa office, best din yung lifetime. Yun lang, kailangan mo ulit siyang i-edit kapag natapos na yung schedule ng ads mo. So, okay sa yun, extra effort. Best din naman yun. So, let's say ganun yung gagawin natin. 10 days, 1,000 a day. Tapos itong 10,000 na to, hindi mo naman yun upfront babayaran. Okay? So, nag-start siya ng 7 a.m. to 12. Okay na yan. Tapos, 3:30. Ito, tatanggalin na natin. Oops. Ayan, ito na lang. Okay na to, good. Tapos, Asia ang target natin. Usually, kapag Asia, ang ginagawa ko Asia, lalagyan mo ng location, set mo yung region. Tapos, para ma-make sure mo na yung mga kakita ng ads mo is mga kababayan lang, or Filipino, is lagyan mo dito ng language. Dito sa language. Click ko lang tong show more options. Tapos, dito mayroong edit. Lagyan mo lang dito. Filipino. Okay? So, makakakita niya mga kababayan lang natin. Diba? So, sa Asia, meron daw 68 million Facebook users based on the database ng Facebook. Ayan, nandiyan naman yan. And actual naman yung data na yan. So, dito, meron pa kailangan set up dito. Example, sino yung target market mo? Sa age. Ayan. Dito, guys. Age, minimum 18. I believe, reset your start date. Okay. Reset lang natin. Tapos, dito sa part na to, ayan, makikita mo wala na. And then, ito bago to. May makikita ka dito, pakita ko lang sa'yo ha. May makikita ka dito sa baba na advantage plus audience. So, sabi dito, ito, pakita ko sa'yo. Sabi ni Facebook, our ad technology automatically find your audience. If you share an audience suggestions, we'll prioritize audience matching this profile before searching more widely. Diba? So ngayon, kung gagawin mo 'yan, i-click mo 'to. Ayan, ito yung setup ng Facebook. By default nakaset na pala siya, guys. Ayan, minimum age 18. So talagang minimum naman talaga ng targeting ng Facebook is 18 up. Nasa policy nila 'yon. Okay? So ito yung mangyayari. So let's say gusto mo siyang gamitan ng tinatawag na original audience para mas ma-identify mo, ma-set mo properly, or basta ikaw makapag-set ka ng actual audience. So sa akin, nung nakita ko yung options na to, ito na yung ginamit ko. Siguro mga 50-50. So still nag-work siya both. Maganda yung conversion. So kung ikaw, itry mo muna tong advantage plus audience. Tapos dito, still yung mga audience na gusto mong i-target, lalabas pa rin naman yan. So sabi lang niya dito, kung maglalagay ka ng audience, ipapriority niya yon. Pero merong technology kasi si Facebook Ads, sa kahit wala yung interest, behavior, alam niya yung mga taong papakitaan ng ads mo. So pwede mong i-test yun. Kung ang binebenta mo naman is pang masa, best din yun. Pero kung gusto mo, let's say, ito software. Ayan. Tapos lagyan natin dito ng age. Palitan natin. 25 to 50. Ayan. Tapos, ang audience na gusto kong pakitaan dito sa detail targeting is dahil software to, gusto kong i-target yung Shopify siguro. Shopify, interest, suggestions, e-commerce, ayan, WordPress, tapos Wix, and then lagyan ko siya ng page admin. Ayan, Facebook page admin. Facebook page and business page admin. Okay? Ayan. So nakadepende yung targeting mo sa mga taong tingin mong
kailangan yung ino-offer mo. Sa akin, software, ganyan. Kung business, pwede mo rin kung business opportunity, siguro pwede mo i-target business. Okay? Or, sino ba yung business-related na mga fan page like Chinkitan, Robert Kiyosaki, mga ganon. So, pwede mong i-target yon. So, dito, beneficiary, the beneficiary, ako naman yan. So, lagay mo lang yung pangalan mo dyan. Tapos, placement, by default, pwede mo yung i-keep na lang. Pwede kang mag-manual. Ako, kapag bago yung ads, placement. Kapag yung placement naman, or yung ads mo hindi available dun sa placement, hindi naman yan yung ipapakita dun sa mga placement na yon. Okay? So, ito yung tinarget natin. Naglagay tayo ng, parang, ang tawag dito is flex targeting. So, 4 na interest, tapos 2 behavior. So, pwede ka pa mag-add, walang problema. Okay? 25 to 50. Ayan, ito yung target natin. Tapos, ayan na siya. So, dito, detail ko siyang sinashare sa'yo kasi nga, importante na malaman mo yung targeting. So, kapag ang ads mo is, example, ganito, real estate. Okay? Kapag real estate, ang target audience or yung ads mo is para sa nagbebenta ka ng bahay, house and lot. Kapag real estate ang nilagay mo, guys, parang mapapasama ka lang doon sa 99% ng mga advertiser na nasa real estate na yun yung tina-target. So, kailangan mong maging unique. Let's say, i-target mo yung mga luxury homes or luxury car. Okay? Yung mga kakaiba. Or, wag mo nang lagyan, hayaan mo na yung technology ni Facebook mismo yung maghanap ng tamang tao dun sa ads mo. So, kailangan mo lang matutunan yung pag-create ng tamang copy, alam mo yung communication, copywriting. Ayun yung dapat yung pinupokusan mo. Dito, okay lang na mag-focus ka ng kahit papano, alamin mo pa rin. Pero ito yung pinaka-basic talaga, kahit sino matututunan to basta merong guide. Ayan. So, dito, ayan, okay na ako dito. Tapos, magkikreate tayo ng ads. Ayan. So, Asia ang target natin, 1K a day. Ayan. Tapos, ito, okay na to sa akin. Ayan, estimated, kahit 15 to 17, walang problema. Okay lang yan. And, click na natin tong next. Okay. So, dito, okay, nakaset na yung ating Facebook page, yung fan page natin. So, sa ad name, lagyan ko lang siya ng ad, NT, Negosyo Toolkit, ad number 1. So, para ma-identify ko lang kung ilan yung ads na para dun sa business ko. So, Negosyo Toolkit, ad number 1. Kung magkikreate ako ng another ad number 2. So, yun lang yung file name na ginagamit ko. So, dito, nakaset na siya. Create an ad. Nakacheck yan. Okay lang naman. So, mag-ano ka na dito. Tapos, ito website. Tapos, ilagay na natin yung website. negosyotoolkit.com. Ayan. So, I believe meron dito ma-generate. Ayan. So, dito, it's time to market your business online. Ayan, Negosyo Toolkit. Ito, okay na to. Pero, syempre, iba pa rin talaga yung magkikreate ka ng mas compelling na ads. Ayan, magkikreate ka dito ng, mag-add ka ng video, mag-add ka ng testimonial, mag-add ka ng banner. Ayan. So, dito lang siya nilalagay. Primary text yun. Ayan. Ito kasi auto-generated to. Ayan. So, pag pupuntahin mo yung Negosyo Toolkit, ito siya. Let's say, ito, i-copy natin. Tapos, lagyan natin ito sa primary text. Ayan. Tapos, ang maganda ngayon dito, parang meron ng AI si Facebook ngayon na bibigyan kanya ng suggestions na mas create website and funnel in minutes, no design and coding experience needed. Get started. You know, ito pa. So, ito, okay ito sa akin. Kiklik ko itong plus. Ayan. Tapos, saka ito. Yan. So, 3 variation ang gagamitin ko. 1, 2, and 3. So, meron siyang, si Facebook na yung bahala. Tapos, sa headline naman, depende sa headline na ginagamit mo. So, get your toolkit today. Let's say, yun yung ating headline. Copy ko na lang to para hindi ko na i-type. Make sure na headline mo is, kung ano yung headline mo sa ads, yun yung headline mo dun sa landing page mo. Ayan. Tapos, I believe all good na to kasi papunta dun sa website ang goal natin. Ayan. Sa website ko naman, meron akong system, meron akong mga training dyan, papunta sa funnel. Parang brand awareness lang, meron akong mga tutorial. So, parang brand awareness pero naka-design yung ads ko sa sales. Okay? So, ito yung meron kang website. Kung wala kang website, send message ka.
Select mo yung page mo, click mo yung send message. Mamaya daanan natin yun. Okay, pero pinakita ko yun kanina. Tapos button, learn more, order now. So learn more yung pinaka-best call to action na nag-work. Okay. Ito, minsan na-check to dito sa call, nagkakaroon niya ng parang ganyan. Pag kinilik mo, nagkakaroon ng error kasi kailangan mo maglagay ng number. Ayan. So, okay lang naman yon. Pero kung no need naman, add a call button to your website. Okay siya kung meron kang telemarketer or telesales. Ayan. So, none. Okay lang din naman kung wala kang number na ilalagay. Tapos, okay na to, default, yan lang yan, English. Website events, kung mapapansin mo, wala ka ditong pixel tracking. So, Facebook pixel, napaka-importante nito kung nagra-run ka ng conversion ads, sales, tapos conversion yung ads mo, may website ka, may landing page ka, kailangan ng website tracking or pixel. Okay? Very, easy lang i-set up ang pixel. Meron akong training din na nagawa. Detailed tutorial about pixel. Ililist ko sa baba or sa description ng video na to yung mga related video topic na kailangan mong mapanood para malaman mo yung pixel, other tutorial pagdating sa Facebook ads. Okay? So, ayan, all good na to. Makikita mo, nakapag-set up na tayo ng ads ng ganong kabilis lang. So, SaaS, okay, ito yung software ko as a service. Asia, yung target market. Tinarget natin, page. Ayan, page admin. Tapos, pakita ko sa'yo. Ito guys, okay lang naman to. So, set na, ayan, reset. Mare-reset siya to 130. So, i-run na lang natin ng 140. Ayan. Today, 140. Then, mag-e-end siya ng January 21. 1, ayan. 140 din. So, pag pinablish ko to, magra-run siya ng 140. Okay. Kung ma-approve na siya kaagad. Tapos, ito yung run schedule niya. Nakaset na rin. Okay. Tapos, Asia. Ayan. 25 to 50. All gender. Ayan. Ito yung tinarget natin. So, ngayon, balik tayo dito sa ad level. Ayan. Negosyo toolkit. Yung page na gagamitin natin. Create tayo ng ads. Hindi na tayo nag-upload ng image or video. Pero kung mag-a-add ka dito guys, much better. Or yung existing post. Ayan. Mag-add ka. Okay? So, hindi ako nakapag-prepare ng video. Meron akong mga old pero kikreate kasi ko ng bago. So, for the meantime, ito na lang muna. Yung gamitin natin sa ating demo. Okay? So, ang gagawin mo dyan, all good na to. I-check mo lang kung tama yung website, yung landing page mo. Doon mismo mapupunta doon sa in-offer mo. Okay? Tapos, kapag okay na yan, pwede mo na siyang i-publish. So, let's say, palitan natin yung picture. Ayoko nitong picture na to. Ayan. So, add image. Sa page. Tapos, check natin kung meron ako dito. So, dito, wala ako. So, mag-upload na lang ako ng picture para dito. Hindi ko gusto yung mga picture na nandito. Upload na lang ako. Ayan. So, let's say ito. Pwede rin naman yung mga iba. Ayan. Pwede kong gamitin to. Tapos, ika-crop ko na lang siya. Next. Recommended. Ayan. 1x1. 9x6. Ayan. Then, recommended. Ayan. Kapag original kasi, medyo hindi maganda. So, dito tayo sa crop. Auto crop. Next. Then, optimize. All optimization. Leave it na naka-on. Much better yan. Done. And makikita mo na update na yung ating image. Ayan. So, pag kinik mo tong advanced preview, ayan, fully optimize, ganyan, advanced preview, makikita mo na ngayon dito. Ayan, ito yung nasa Instagram, Marketplace, video feed, news feed, ayan, tapos ito yung inbox, ayan. Ito yung reels, stories, ayan, so curiosity. Okay naman siya, hindi siya video guys, ayan, picture lang siya. Mas clickable yon yung kapag picture. So, ayan. So, ito yung gamitin natin. Okay naman to sa akin. Good naman sa akin to. Tapos, ang gagawin ko dito, ipapublish na natin siya. Create a funnel in just minutes. Ito. Tanggalin ko lang to. Medyo mahaba kasi. Ayan. Create a website and funnel in just a minutes with no coding experience. Ayan. Okay? So, tapos, all good, all good, all good. Ayan. Happy naman ako dito sa ads natin. Ngayon, ipapublish ko na siya. So, publish natin yung ating ads. So, 1K a day.
Then, magra-run siya ng 10 days. Okay? So, click natin itong publish. Tapos, ayun. Yun lang naman. So, make sure na meron kang payment method. Kasi pag wala kang payment method, guys, mapapansin mo ito, one ad set are not published because of errors. View details. Fix errors. Okay? Conversion event. So, wala tayong na-set kanina. So, yung maganda naman sa Facebook, kapag may error, ino-notify ka, huwag kang magulat or mataranta kapag merong ganun. Okay? So, bibigyan ka naman yan. So, dito, ang goal ko is purchase. Okay, mag-avail ng software. Kasi meron din pixel si Negosyo Toolkit to track yung mga bumibili. Okay, nagsusubscribe. So, ayan. Publish. Ilang naman. Then, kapag na-publish na yan, ibig sabihin, no error na kapag ito. Hintayin natin kung ano yung mangyayari. Ayan. So, kapag ganyan yung nangyari, schedule. Ayan, all good na yan. Ito, close mo lang yan, yung mga ganyan. Ito, close mo lang yan. Don't worry about dito. Schedule. Ayan, all good na yan. So, nakapag-run na tayo ng conversion. So, let's say, magra-run naman ako ng tinatawag na send message. Kapag send message naman, ito kasi website ang ginamit natin. So, close natin. Tapos, create tayo ng campaign. Sales. Continue. Then, try natin tong manual sales campaign. Ayan. Ito advantage. So, set naman natin to. Continue. Tapos, ayan. So, dito, ito yung manual. Ayan. Tapos, same. Ito naman, hindi naman SaaS. So, let's say, ang i-offer ko dito yung aking digital product, yung online course na meron ako. Yung low ticket. Okay, yung course. So, depende kung ano yung binebenta mo, guys. Kung services yan, brand awareness, or kung ano man. Same lang naman ng proseso. Okay, lalagay ko yung product. So, low ticket. Tapos, as is, hindi ako gagamit ng campaign budget. Click ko lang yung next. Categories, walang kailangang ilagay doon. Okay, so dito, messaging ang gagamitin natin. Messaging apps sa Messenger, hindi website. Tapos, isa-set ko lang yung page ko na gagamitin. So, hindi ito yung page na gagamitin ko. Hahanap ako ng other page. Coach J. Okay, ito yon. Ito yung fan page. So, tapos dito, Messenger lang ang kailangan ko. So, hindi ko na kailangan i-connect yung Instagram. Kung kailangan mong i-connect, connect mo dito. Click mo. Maximize number of conversations. Ayan. Conversations, ibig sabihin yung send message. Ayan. Tapos, daily budget, liitan lang natin. Let's say, gawin natin 1K. Sige. Para, mapapansin mo guys, ito. 500. Ayan, 0 conversions. So, isa to sa mga napansin ko na issue din ng iba. Bakit, Coach Jay, bakit 0 conversions? Mga ganito. Ad set may get 0 results. And dun sa pinost ko, marami nagtanong doon na ganon. Ito yung mga questions nila. Ayan. Yung iba nasagot na natin during our training. Ito, audience targeting for MLM business. So, para ma-target mo yung targeting ng mga MLM business, pwede mong targetin yung mga interested sa business. Passive income or a business opportunity, bawal, alam ko wala yung ganon. Pwedeng passive income or related sa business. Or pwede may target si Chinkitan. Okay, marami siyang mga audience sa alam ko nasa MLM. Tapos, ito, I believe ito. Here. Ayan o. Talaga po bang lumalabas ito? Tapos, 0 conversions, yung note niya sa ibaba. So, para ma-solve to at masagot, so, ang gawin mo, di ba, example ito, lalabas siya kapag, example, mababa lang budget mo. 200 a day, di ba? Ganun si Facebook. So, parang ini-encourage niya yung mga advertisers na lakihan ng budget. Okay, alam mo naman, syempre, the more na malaki yung budget mo sa ads, kikita ang Facebook. So, let's say, 200, ginawa natin 2,000. Mawawala yung tinatawag na, ito, mawawala yan. So, set natin siguro ng 1,000. Ayan, nawala na. Di ba? Kapag 200, ayan, 0. 500, kanina 1,000 ang sinet ko eh. Nagkaroon siya dito ng conversation. So,
don't worry, magkakaroon niya ng conversations kapag naset na natin properly yung ads. So, eto guys, kung napansin mo to, meron ditong budget scheduling. Pwede mo tong gamitin and itry mo yung budget scheduling. So, dito merong increase your budget during specific time period. Okay, so pwede mong schedule yan. Kailan mag-end? Example, mag-end siya ng February, 1 month. Tapos, increase daily budget, okay, value amount, okay, or percentage. So, let's say, 10%. So, magiging 1,100. So, increase, okay, 1,100 a day, 10% increase from January 1 to 12 to February 13. So, lalaki yung budget mo. Okay to sa mga nag-scale talaga. Kung hindi ka pa naman nag-scale, bago ka pa lang sa ads mo, you can uncheck or hindi mo siya gamitin. Pero pwede mo tong gamitin kung alam mo na yung audience mo, converting na yung offer mo, saka mo siya explore. For the meantime, don't worry. Here, location. Okay na yan, location or Asia ulit ang target natin. Tapos, dahil Asia ang tinarget natin, lalagyan natin siya ng language. Okay, dito. Ayun guys, nakita mo nagkaroon na nung nilagyan natin ng location. So, kanina wala. So, yun lang naman yung error dyan. Filipino. Tapos, click natin tong audience suggestions. Then, age. Start lang tayo sa 25 to 50. Tapos, dito is, ang offer ko is to anyone na gustong matuto pagdating sa digital marketing. Okay, pwede mo i-target yan digital marketing. Or may mga business na naman. Pwede rin naman. Yan, digital marketing. Okay, interest. Tapos pag click mo tong suggest, marami dyan lalabas. Advertising, business, or pwede mo i-target talaga yung mga small business owners. Makikita mo dito merong small business. So pwedeng ito, flex targeting, advertising, and digital marketing. 19 million, okay? So nawala ulit yung conversations. Don't worry, pawala-wala yan. Okay? So huwag mo yung pansinin. So okay, page na assign na natin kanina. Tapos ang reach niya. Pero siguro gawin natin ito yung Pero sabi ko kanina, pwede mong explore yung technology nila. Ayan. Advantage campaign. Okay. Tapos, hindi ka na maglalagay ng audience. Pwede mong i-test yun or pwede ka rin maglagay ng audience. Okay. So, ayun. Dito naman, 18 minimum. Tingnan natin. Tapos, 65 plus. Okay. So, ayun. Mapansin mo na wala ulit yung conversations niya. Sige. 25. Start natin. All genders. And advantage 10. So, sa natin, sa budget natin na 1,000 a day, 10,000 yung marireach niya. So, ayun. Okay na rin naman siya. So, try natin. Ito naman yung send message. Baga, sasagutin mo yung mga inquiry, bebentahan mo siya ng ino-offer mo sa send message. So, dapat meron ka dyang admin or a BA na i-assign doon sa page mo. Kasi sayang naman yung inquiry kapag na-miss niya, 'di ba? Na-miss na yung inquiry doon sa page mo. So, importante 'to. So, tapos ito, don't worry guys. Kanina meron, ngayon nawala. 'Di ba? So, try natin ito. Switch to original audience. Okay? Ayan. Nawala. Use advantage. Okay, wala pa rin talaga. So, doon lang tayo sa advantage. Try natin yung technology ni Facebook. Dito, okay na ako dito. All good na ako guys. Wala na akong kailangan baguhin pa dito. So, magpuproceed tayo ngayon on creating ad. So, click ko tong next. Tapos, page. Instagram. Use selected page. Okay. Tapos, lagyan ko lang to ng ad number 1. Send message. Ayan. Tapos ito, lagyan ko lang ulit ng Asia. Yung location based. Okay, yung target location natin, Asia. Here. Tapos, okay, create ad. Then, ito. So, pwede ka mag-create ad or pwede ka rin gumamit ng existing post. Okay? So, existing post, isa-select mo lang dito yung post mo. Yung mga na-post mo na sa page mo, ayan, mapapansin mo may mga
And add post. Punta tayo dito sa ads. Ito yung mga running ads ko. Baka ito yung ads na nakita mo. Isa sa mga ads na pinablish ko. So, kung gusto mo mag-create, click mo itong create ad. Tapos, dito is mag-add ka ng image. So, let's say video ang gagamitin natin. Punta ko sa page. Coach J. Yan. Tapos, ito ang gagamitin natin. Ito, effective to para sa iba yung Facebook ads. Educational. Next. And then, ayan. Okay? So, para sa iba yung Facebook ads. So, dito naman sa headline. So, ito, primary text, guys. Makikita nyo, meron ako mga nakikita ng mga advertisers na hindi na gumagamit ng primary text. Okay siya, pero pwede mong itry na walang primary text or very short lang. Okay? Pwede mong ilagay dyan para sa'yo ba ang Facebook ads. Okay? Watch this video. Okay? Parang questions yung naging approach. Okay? Tapos, dito sa headline, pwede mong i-lead siya kung ano man yung ina-offer mo. So, ano ba yung ina-offer mo? Okay? Kumbaga, learn new skills. Okay? Or learn new skills. Kasi ito yung offer ko, parang maka-educate yung mga business owners or anyone na nag-run na ng ads before para mas matuto pa sila. So, leading yon dun sa offer ko. So, yung landing page nun, is pakita ko lang, dito sa aking low ticket, kung saan ka nag-avail, not sure kung dito ka nag-avail, ayan. So, dito siya ililid, dito sa mga courses na meron ako. Pero ito, hindi ko na kailangang ilagay yung website na to kasi nga, papunta to sa send message. Okay? Learn new skills. Ayan. Tapos, learn more. So, ito, pwede mo nang baguhin. Send message. Ayan. Send message. Ayan, di ba? Tapos, ito, very short lang. Hindi ko na direct to the point lang. Start conversation. Make sure to edit itong start conversation kasi nga kapag hindi mo siya inedit, ang mangyayari dyan is ganito. Pag inedit mo to, ito, by default, ito. Napapansin ko to sa mga other advertiser na pare-parehas. So, make sure to edit. Ako, ginagawa ko dyan usually, one options lang. Ayan. Or, dito, hindi ko na nilalagyan. Pwede rin naman may button. Okay. Okay. Tapos, dito sa button na to, papunta dun sa website. Okay. Example, gusto mo siyang mag-send message tapos i-lead din sa website, pwede kang gumamit ng ganito. Frequently asked questions or quick reply. Ayan. So, kapag sa website, lalagay mo dito, click here to learn more. To learn. Ayan. Okay na yan. Tapos, yung website, lalagay mo dito. Click here to learn. Okay. Tapos, dito, hi Jay. Okay. Excited. Okay. So, ayan. Click here to learn more. So, parang conversational yung approach. Ito guys, optional lang tong buttons kung gusto mo talaga ng tarang makachat muna bago mo i-lead sila sa offer mo. Much better din naman yun. Parang yung button na to, i-click mo lang siya to none. So, pwede mo, ayan. By the way, pwede kang mag-ask dyan. By the way, no pala ang business mo. Ayan. So, parang ganito. So, hindi siya pwedeng spacing. Kahit space mo siya, ganyan din yan. So, kung tatanggalin natin to, hindi mo siya ngayon directly ililid dun sa website. Parang magkakaroon kayo ng conversational. So, best of kung talagang meron kang admin, meron kang closer. Ayan. So, excited ako share sa iyo yung mga skills na kailangan mo to grow your business online. By the way, ano pala ang business mo? Okay? Diba? So, parang ganyan. Diba? Conversational approach. Tapos, dun mo na ngayon, i-introduce sa kanya dapat yung admin mo or BA mo may script kung paano yan i-close yung in-offer mo. So, let's say walang link. Finish natin. Ayan. Tapos, yung video dito kasi directly, dito, nag-e-educate ako. So, meron din akong isang video na ang goal nun is ibenta yung offer ko, yung low ticket offer ko. So, kapag yun naman yung gagamitin ko, so madali lang. So, let's say ito hindi ko ipapublish. So, or na-publish na natin.
So, pwede ko gawin is palitan lang yung video. Dito, change video. Ayan, set ko yung video. Original, recommended. So, dito sa original. Done. Ayan. Okay. Tapos, balik tayo dito. Okay. So, dito, sa primary text. So, dito kasi hindi lang Facebook ads ang isi-share ko. So, pwede ko dito, access for 9 courses. How to enroll. Okay. So, tapos, dito, okay. Okay. So, ito na yan. So, pwede rin naman yung limited slots. Kasi limited lang yung nito, yung enrollment ito, possible na i-off ko na rin. Limited slots available. Or limited spots. Okay? Limited enrollment or limited time offer. Pwede mong gamitin yun. Tapos, ito, send message. Ayan, send message. Mapapansin mo, ayan, send message. Ang gamit natin dito. Ayan, papunta sa send message. Start conversation. Ayan. Headline, try nating ayan, headline. Okay, nawawala yung headline niya. I believe meron siya. Nawawala lang siya. I-preview natin. Ayan, meron siya. Breaking offer and breaking bonuses. So, ayun. Ayun yung urgency. Access for 9 courses. How to enroll. So, ayan. Ayan. All good na to. So, ngayon, ito yung magiging parang send message na more on inquiry yung matatanggap mo dun sa ads mo kapag ito yung pinablish mo. So, gagawin ko dito is ipapublish ko to try kasi ang ads ko right now here is lahat yon is conversion. So, self-liquidating or self-fulfillment na hindi na kailangan mag-chat para lang mag-avail ng course. But still, pwede ko pa rin gawin to kasi I have an admin naman, I have a BA na nagmamanage ng page ko para sagutin yung mga inquiry. So, pwede mong gawin yon. So, mapapansin mo, hindi okay sa akin yung thumbnail. So, para mapalitan mo yung thumbnail na yun, guys, edit mo yung video. Tapos, i-click mo tong thumbnail. Manual. Tapos, pili ka ng thumbnail na gusto mo. Ayan. So, pwede mong palitan. Ayan. Ayan. Let's say ito. Okay ito. Okay sa akin to. And then, ito yung natin. Ayan. Papansin mo. Kasi natin yung audio. Today. And take note na limited offer lang ito. So, mga hindi pa nakakapilala sa akin. Ayan. So, yun yung yung copy. So, effective siya, guys, kasi nga, low ticket. Depende to sa ino-offer mo, guys. Kailangan mo matutunan paano mag-create ng irresistible offer, paano yung messaging, positioning ng binebenta mo online. Napaka-importante ito when it comes on sales and marketing. So, hindi lang talaga aasa ka sa ads na laging sinisisi si Mart or ads kaya walang benta. Kaya walang benta dahil hindi nila nauunawaan ano ba yung mga dapat nilang bilhin or hindi mo na communicate ng klaro or clear dun sa mga audience mo yung ino-offer mo. So, kailangan malinaw yun sa kanila. So, here, yun yung strategy na ginawa ko dyan, guys. Kaya siya nag-convert. And, ayan, 10 minutes nga to, guys. Okay lang naman yun. Pero kung mas short, much better. And then, ayan. Sa preview, okay na ako. All good na ako. Then, yung budget natin, i-review ko lang. Here, okay lang to. Tapos, Asia, ang budget natin, how much? Okay. 1,000 daily. So, okay, 500 a day lang natin. Ayan. So, meron na siya. Kanina, nakita mo. 500 a day. Okay lang yan. Itetest lang natin. Meron akong running ads right now ay naka-budget kasi ko ng 8,000 a day. So, plus 500, magiging 8,500 a day na yung budget ko today. So, ngayon, all good na yan. Here. Then, all good na to. Tapos, ipapublish ko na siya. So, access for 9 courses, how to enroll. So, pwede yon, pwede yung copy na yun. Or, hindi mo na siya lagyan ng tinatawag na primary text. Yung iba, hindi na nalalagyan. Okay lang naman. Pero, much better pa rin. Or, gamitan mo ito. Okay, unlock your potential.
Ito, mas short. Gamitan natin siya ng another variant. Delete natin. Okay, ayaw niya So, refresh natin. Ayan, parang AI to guys. But it's okay. So, hindi ko na lang gagamitin to. Ayan. Yun na yun. Direct to the point. Okay? So, tapos, all good na ako dyan and ipapublish ko na lang siya. Then, ayun. All good na. Publish. And then, wait mo na lang ma-approve. And then, hintayin mo na lang na pumasok yung mga inquiries. And then, sagutin ng iyong admin or BA. Diba? So, yun. All good. I-publish natin. And then, hintayin natin siyang ma-approve. So, ngayon, while publishing, balikan natin yung questions doon. So, ito, nasagot na natin yan. Conversions, nasagot na natin to. Sales campaign, nasagot na rin natin to. Audience targeting. Okay, audience targeting and tamang pag-analyze ng results. Audience targeting, yun yung pinakita ko. So, para ma-analyze mo yung result, guys, ayan. Ganito. Di ba nag-publish tayo kanina? Ito kasi send message. Ayan. Makikita mo, click ko to, medyo may error sa Facebook, Asia. May makita ka dito, parang conversations kanina up to 40 conversions. So, kapag send message ka, so, ito assuming mga 30 to 40 conversions yung ma-achieve ng 500 or kahit 20, okay lang din. So, to analyze yung conversions, ganito lang. So, sa ads mo, magkano yung ginagastos mo and magkano yung bumabalik every time na gumagastos ka ng ads. So, yun yung sa akin analyzation. So, every time na gumagastos ako ng 500, I make sure na merong net na bumabalik na 1,000 or 500 pesos. Break even or profitable ng 500. So, sa akin ganun yung analyzation. Kailangan mong i-analyze kasama pati dun sa data ng business mo. Okay, pag dito naman, hindi lang kasi pwedeng i-analyze natin yung audience. So, tapos makikita mo, ang daming audience size. Dati kasi kailangan sobrang targeted, pero ngayon kailangan broad yung audience mo kasi meron ng bagong technology si Facebook targeting para malaman niya ng mas effective yung mga tao sa business mo or sa offer mo. So, kailangan mas malaki. Mas marami, much better. Pero, importante rin na targeted yung audience mo. Location, language, ng age. Ayan. So, importante pa rin naman yan, guys. Local business, mga brick and mortar. Kung nag-gets yung tanong siguro ito, paano i-target yung mga local business and mga brick and mortar business. Ayun, para ma-target mo siya, pwede mo i-target yung interested pagdating sa business. Yun lang naman yun, guys. Kasi kapag nilagay mo yan, alam ni Facebook na meron tong negosyo. Okay? Mga small business owners or pwedeng may mga restaurant. Basta type mo yung mga brick and mortar business dun sa audience para ma-target mo siya. Dami dito audience, targeting, nasagot na natin dyan. How to use send marketing message and make them subscribe. Ito guys, para magawa mo to, yung ganitong idea, send marketing messages, gumagamit ng mga third-party applications like ManyChat. So, soon gagawa ko ng training step by step how to use ManyChat. Okay? So, next, exact strategy sir kung paano mo gagawin yung low CPM, cost per message, para may idea kayo ano yung CPM. CPM, yun yung cost per message. Profitable before, pero pagpasok ng specific season ay hindi na working. Paano i-adjust or adjustment na gagawin? So, may mga time or may mga product kasi na seasonal. Example, ang product mo or offer mo is pang bear season lang. Tapos pagpasok ng January, napansin mo na wala ng sales kasi ang binebenta mo pala is mga pang regalo. So, bababa talaga yung benta. So, also, i-check mo rin yung ads mo. Baka meron ng ad fatigue, baka yung ad creative mo hindi na fresh or sobrang old na. Kailangan mo pa rin mag-test ng mga new creative. Baka meron ka ng mas maraming competitor dun sa product mo. So, importante na nagte-test tayo at least weekly ng new creative. Or chine-check natin, ina-analyze natin ng mabuti yung nangyayari dun sa ads natin. Yung data, babantayan mo yun. Target audience, okay na to. Organic audience for salon services. So, kung organic audience, ano ta? Audience targeting. Walang organic sa Facebook ads. Kasi magbabayad tayo dyan. Audience targeting sa real estate, Dave. Ito yung sinasabi ko kanina na wag kang magta-target ng real estate kapag real estate din yung binebenta mo. Kailangan mong ibahin para hindi kayo maraming nagta-target doon sa specific audience na yun. Parang bidding kasi ang Facebook ads eh. Kung sino yung may malaking budget, siya yung panalo.
So, pwede mo i-target like mga brand ng sasakyan, luxury cars, or mga other related interest ng mga taong gustong mag-invest sa property. Yan, pwede mo target. Or pwede mo i-target sa Bo Sanchez kasi nag-e-educate siya ng mga taong nasa financial literacy. Di ba? So, kasama yung investment doon. So, audience targeting for travel and tours. Ito, travel, pero try mo i-target yung, kapag travel and tours, ito, yung mga taong mahilig mag-travel. Target mo yung, siguro wag travels. Target mo yung mga hotel, na mga luxury hotel, tapos mahilig din sa mga luxury food, yung mga mamahaling restaurant, pwede mong i-target yan. Yung mga hotel, kung lalabas yon, hotels, pero wag travel directly ang ilalagay mo. Chart. Okay? Pwede mong i-try yung audience targeting na yon. Okay? Real estate, ayun, nasagot na natin to. Real estate ad set. Lower cost, retargeting, conversion. Conversion, nagawa na natin yon. Retargeting, eto, nagraran lang ako ng retargeting kung talagang marami ng data. Siguro, bago ka mag-run ng retargeting, at least talagang may mga sales ka na. Minimum 100 sales dun sa product na meron ka. Or talagang marami ng people or traffic na pumunta dun sa website mo. Lower cost, mapapababa mo lang yung cost ng ads mo kapag maraming bumibili dun sa ads. Effective yung creative. Kapag effective kasi yung creative, mataas yung CTR na tinatawag. So, more clicks, more sales. So, dun bababa yung cost ng ads mo. Ayan. So, every 1,000 kasi, na-charge tayo. 1,000 impression. So, kapag sa 1,000, sobrang ganda ng creative mo, di ba? Dami nagki-click, engaging, may mga bumibili, bababa talaga yung cost ng ads mo. So, ang goal doon is paano ka makakapag-create ng high converting and effective na ad copy. Ad copy. Okay? Real estate audience targeting, and nasagot na natin, Brother Mike. Audience targeting for MLM. MLM, ito pwede nyo i-target yung mga public figure like Bo Sanchez, Chinkitan, Robert Kiyosaki, The Secret, para hindi directly business lang ang tina-target nyo. Okay? Target audience for affiliate marketing. Affiliate marketing available, pero pwede mong i-target yung passive income. Pero guys, ito, nung nag-run ako ng ads about affiliate marketing, and then ang audience na hinahanap ko is mga affiliate marketer, nag-work din yung affiliate marketing interest. Then, hanapin mo yung mga suggestions doon, then yun yung i-target mo. Straightforward tutorial guide na lang para ma-update. Good. Ito na yon. Newbie here, step by step, 100% conversions. Lovely, yun na yon, yung ginawa natin kanina, unang ad set, paano mag-set up ng conversion. So, ang na-miss lang natin doon yung pixel creation. Pero, during the process naman, create ka ng pixel, then yung pixel, install mo sa website mo. Kung Shopify yan, kung anong tool ang ginagamit mo, meron man silang ipiprovide na pixel ID, then ipipaste mo yun sa website mo. Okay, ito madami pa, pixel, effective strategies for e-commerce. Effective strategies for e-commerce, ito kasi depende ito sa product na binebenta natin. Ayoko na may turo yung mga unethical. So, ethical na paraan para mag-grow ang e-commerce business mo is, una, yung product ba na binebenta mo, di ba, nakakapag-solve ba yun ng problems? Or merong AHA factor na tinatawag, or quality, or talagang binibili. Kasi kapag yung product mo is binibili, 'di ba? Nire-recommend, maganda, nandun yung quality, 'di ba? Next na lang yung isipin yung paano ba mas magiging effective yung strategy ng e-commerce ko. So, kumbaga tutulungan ka ng product mo para ibenta yung product mo na yon. Siya na mismo yung magbebenta. Parang Apple, no need na mag-advertise sila sa Facebook kasi nga Apple pagdating sa branding, quality, talagang authority sa smartphone, no-brainer. Kasi Apple 'yun. 'Di ba? So 'yun yung kailangan nating maintindihan din na hindi lahat is nakasalalay sa Facebook ads yung magiging results na makukuha natin sa business natin. Lagi pa rin nating titingnan, number 1, ano ba yung ino-offer natin? Okay? Ano ba yung meron dito sa binebenta ko? Okay? Something na makakatulong sa mga tao, makakapag-transform ng buhay, basta anything na makakapagbigay ng results dun sa binebentahan mo. Sabi nga, no, people don't buy products. People buy yung results, transformations, emotions,
um, and so on. Okay? So, yun dapat yung maunawaan natin. Okay? So, marami pa to guys. Siguro sa mga next video natin, itatakal natin. Meron pa kayo. Paano mabawasan ang bad leads like click na link na hindi naman sa job hiring yung post creative ad copy for construction business. Bad leads. Disqualify mo sila kung ang ads mo is nasa landing page. So, yun kasi bad leads yung dahil hindi sila qualified leads. So, dun sa landing page mo, make sure na nape-pre-qualify mo yung mga taong gusto mo lang iserve. Promoting up, yun. Audience targeting for a specific niche. Audience targeting, ayun na yun. Specific niche, ang dami nating nakuha kanina ng mga na sample. Audience targeting. More on audience targeting. Audience targeting and strategy, how to get quality client na applicable sa lahat ng industry. Applicable sa lahat ng industry? Para makakuha ka kasi ng quality client, kailangan authority ka ba dun sa client. So, kailangan yung positioning and branding mo is nandun. Okay, pag nakita nila yung ads mo or pinuntahan yung page mo or website mo, authority ka na. Parang no-brainer bakit hindi nila kukuhanin yung offer mo. So, make it irresistible sa kanila and make it a powerful yung messaging mo dun sa offer mo. So, yun, dun ka makakakuha talaga, makakapag-attract ng quality client. Kumbaga, attraction. Kumbaga, ina-attract mo sila dahil ikaw is pag nakita ka na nila na sobrang capable ka, sobrang ganda ng positioning mo and branding dun sa website mo, sa funnel mo, or sa page mo, social media mo, ayun, no-brainer. Kumbaga, ano na yan, salan-sala na. Dun sila mapipre-qualify. Okay? Mako-qualify. Funneling, na-share natin to kanina. How to target clients for outsourcing agency. Sa outsourcing industry, client, depende, iba't iba kasi ang client, brother. Nakadepende din to sa mga taong isa-serve mo. So, you need to test multiple angle sa bawat industry na isa-serve mo. Kung ang services nyo is media buying, Facebook ads, yung ita-target nyo, syempre may mga business, may mga negosyo online, and yun lang. Para ma-target mo sila, ayun, kailangan, siguro sa audience plus targeting kasi guys, may technology na talaga na kayang ipakita ni Facebook na yung ad ko na to is para dito sa mga tao na to. Hindi natin yun, huwag mo na yung questionin. Sobrang alam ni Facebook yung ginagawa nila. So sa atin na lang, kailangan nating malaman yung ginagawa natin palagi na dapat nating ma-improve, no? Lahat from sales process, branding, positioning, messaging, importante in offer creation, importante lahat 'yan. Ayan, so how to improve pag-market performance ng ad? Check mo yung offer mo. Pangalawa, seasonal ba 'yan? Pangatlo is mag-test ka ulit ng another audience targeting, another ad creative, ad copy. 'Yon. So, I believe nasagot naman natin tong mga questions nyo. Marami tayong nasagot dito sa ating training. And, ayun, ganun nag-work yung Facebook ads, guys. I hope na nakakuha ka ng value dito sa ating almost an hour na video tutorial. And don't worry, mag-a-upload pa ako para sa inyo ng mga helpful tutorial, step-by-step training on Facebook ads. So, hintayin nyo lang yon, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, why not to subscribe? Libre lang naman, di ba? So, feel free to subscribe dahil malaking bagay yun sa akin. Malaking tulong yun sa akin sa pag-grow ng community ko dito especially sa YouTube, para mas marami pa tayong ma-reach na mga kababayan natin. And if you are interested to level up your skills, your mindset, and sales and marketing strategy, I highly recommend na i-check mo yung link sa ibaba ng video na to or sa description. May makikita ka doon na low ticket. Ito yung low ticket offer ko, guys. Kung hindi ka pa nakapag-enroll dito, ay highly recommend kasi nga 4,999 to, and this offer won't last long. So, ito na ibibigay ko sa iyo, guys. Yung lahat ng mga top selling courses ko before is magkakaroon ka ng access for only 499. And makakapasok ka sa loob ng isang community yon na mga marketers, 'di ba? Kagaya mo, business owners din of course, and may mga bonuses pa ako doon. Mga surprise bonuses pa akong ibibigay doon, and mga training na ibibigay sa iyo.
sa community natin. Okay? Maraming salamat sa panonood ng video na to. And we are looking forward sa success mo this 2024. Let's do this together and be consistent lang sa ginagawa natin. So, kung kaya ng iba, I believe na mas kakayanin mo and mas mahihigitan mo pa sila. Okay? Thank you so much and see you on the next video.